Hindi man pinalad ang alien na si Victor Wembanyama na maiuwi ang kampyonato para sa San Antonio Spurs ngayong 2026. Pero isang napakalaking statement season naman ang kanyang ipinakita mga idol. Malinaw na ito ay babala sa buong liga sa mga susunod na taon. Posibleng si Wembanyama na ang maging bagong muka ng NBA at tuluyan nang dominahin ng liga. Mantakin nyo mga idol, itong 2026 playoffs ay ang pinakaunang playoff appearance ni Wemby sa kanyang pangatlong taon pa lamang sa liga. 22 anyos pa lang siya sa kasalukuyan, wala pa siya sa kanyang prime o peak years bilang isang basketball player. Kung babalikan natin ang kasaysayan gaya ni LeBron James, hindi rin naging madali ang mga unang season niya sa liga bago niya tuluyan at walang awang dinumina ang buong NBA. Ngayon mga idol, bago tayo mapunta sa kung paano binuhat at dinala ni Wembanyama ang Spurs sa 2026 NBA Finals, balikan muna natin ang kanya naging matinik at malubak na paglalakbay. Dahil ang kwento ng tagumpay na ito ay nagugat sa 2 taon ng pait at pagkabigo. Well, hindi naging biro ang pagpasok ni Victor Wembanyama sa NBA noong 2023-2024 season. Siya ang pinaka-hype na prospect simula noong pumasok si LeBron noong 2003. Lahat ng mata nakatutok sa kanya, lahat ng kamera nakasunod sa bawat galaw niya. Sa kanyang rookie season ay pinakita niya agad kung bakit siya tinawag na alien. Yung mga galawan na hindi mo aakalaing magagawa ng isang 7'4" na player. Step back threes, crossover at blocks na parang nananapak ng bola. Lahat yun nakita natin mga idol. Nakuha niya ang Rookie of the Year award ng walang kahirap-hirap. Ngunit ang basketball ay team sports. Sa kabila ng kanyang mga halimaw na stats, nakatikim ng matinding sampal ng realidad si Wemby mga idol. Kulang pa sa karanasan ng batang roster ng Spurs. Ang bigat ng liga, ang pisikalidad ng mga veterano at ang mga mahabang 82 game schedule ay naging isang mabigat na pasanin. Nagtapos ang unang taon niya na nasa ilalim ng standing ang San Antonio. Maraming gabi na makikita mo si Wemby na nakayuko at frustrated sa bench. Pagdating ng kanyang sophomore year 2004-2025 season, marami ang umaasa na aangat agad ng Spurs. Nagpalaki ng katawan si Wemby. Nagdagdag ng muscle para hindi siya basta-basta may tutulak sa ilalim ng rim. Tumaas ang scoring average niya, mas naging dominante sa rebounding at halos si-lockdown niya ang buong shaded area mga idol. Pero sadyang napakalakas ng Western Conference. Isa itong bloodbath mga idol. Kahit anong pagbubuhat ang gawin ni Wemby, madalas silang kinakapos sa dulo ng mga laban. 2 taon sa liga, 2 taong bakasyon ng maaga para sa isang generational talent na may matinding uhaw sa panalo. Ang 2 taon na ito mga idol ay nagsilbing gasolina niya. Hindi niya sinisi ang mga teammates niya. Imbes na magreklamo, nagkulong siya sa gym. Pinulido ang footwork, pinatibay ang stamina at higit sa lahat, hinasa ang mentalidad ng isang tunay na kampyon. Well, fast forward tayo mga idol sa 2025-2026 NBA season. Dito na nagsimulang maramdaman ng buong liga ang matinding takot. Pagpatak ng edad niya na 22, tila nagising ang isang natutulog na higante ng San Antonio mga idol. Hindi na lang basta prospect si Wembanyama, isa na siyang ganap na superstar. Mula sa unang laro pa lang ng season, ipinakita na niya na wala siyang balak na magpatalo. Ang kanyang stat line, isang nakakahilong 25 points, 11.5 rebounds, 3.1 blocks at 3.1 assists per game. Grabe ang kanyang naipamala sa season ito mga idol. Dito na rin nakitaan ng matinding chemistry ang Spurs. Ang mga kakampi niyang sina De'Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell at ang kanilang rookie na si Dylan Harper ay naging mga lehitimong threat sa court dahil na rin sa gravity na dala ni Wemby. Kapag nasa loob siya ng court, kailangan siyang i-double team o i-triple team ng kalaban na nagbubukas ng napakaraming pwesto para sa mga shooters ng Spurs. Sa kabilang dako, ang kanyang depensa ay naging isang bangungot para sa kahit sinong nagtatangkang pumasok sa paint. Tinawag itong Wemby rule ng mga analyst mga idol. Kapag nakita mo si Wemby sa ilalim, huwag ka nang tumira, ipasa mo na lang palabas. Sa buong regular season niya, kinakaladkad ni Wemby ang Spurs papunta sa 3rd seed sa napaka-kompetitibong Western Conference. Nakuha niya ang kanyang unang Western Conference MVP award at Defensive Player of the Year. Isang patunay na siya ang pinakamagaling na two-way player sa balat ng lupa mga idol. Pero ang tunay na testamento ng kanyang kalakasan ay nangyari noong 2026 Western Conference Finals. Ang kalaban, ang number 1 seed at ang pinakamatinding karibal ng Spurs sa henerasyong ito, ang Oklahoma City Thunder mga idol, na pinamumunuan ng napakalamig at napaka-clutch na si Shai Gilgeous-Alexander, ang kanilang MVP, at ang karibal ni Wemby na si Chet Holmgren. Ang sering ito mga idol ay tinuring na isa sa pinakamagandang playoff matchup sa kasaysayan ng NBA. Isang absolute cinema. Sa mismong Game 1 pa lang, sa pagtanggap pa lang ng MVP award ni Shai Gilgeous-Alexander, tila ito ang naging gasolina ni Victor Wembanyama mga idol, na parang sinasabi niya, sa akin dapat ang award na yan. Sa unang laro pa lang ng kanilang serye, parang vibes na agad ng NBA Finals. Sa tindi ng bakbakan, umabot agad sa double overtime ang Game 1 na sa huli ay nakuwang manakaw ng Spurs ang panalo. Sa kabila yan ng monster performance na ginawa ni Victor Wembanyama matapos siyang kumamada ng 41 points sa 24 rebounds mga
idol? Well, sumagot naman ng dalawang magkasunod na panalo ang Thunder mga idol at pinatunayan nilang sila pa rin ang defending champion at hindi basta-bastang mapapabagsak nino man. Ngunit sa Game 4, another takeover ang ginawa ni Victor Wembanyama para itabla muli ang serye. Muli niyang pinangunahan ng Spurs at kumamada ng 33 points, 8 rebounds, 5 assists, 3 blocks at 2 steals. Well, umabot hanggang do or die Game 7 ang laban na ito mga idol at dito pinatunayan ni Victor Wembanyama na kaya niyang gibain ang solidong opensa at depensa ng Thunder. Nakuha ang Western Conference champion ng Spurs at si Victor Wembanyama ang siyang itinanghal na Western Conference Finals MVP. Ngunit pagdating sa NBA Finals, tila naubusan ng gasolina ng Spurs mga idol. Nakaharap nga nila ang New York Knicks na may mahabang pahinga dahil sa pagwalis lang nila sa Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Finals. Well, isa rin ito sa naging advantage ng Knicks mga idol. Pagod ang Spurs habang sila ay nakapagganda ng gusto sa NBA Finals. Ganun pa man, naging maganda pa rin naman ang kanilang naging bakbakan sa Game 1 and 2 sa sariling baluarte ng Spurs nang nakawin ng Knicks ang panalo mga idol. Sa tindi ng depensang binibigay ng Knicks sa alien ay napipilitang tumira sa labas si Wembanyama na nagre-resulta ng mga miss shots. Pangalawa, nagiging problema ng Spurs ang kanilang pagkukolaps lalo na pag dumarating na ang huling yugto ng laban na kung saan nagiging kampante sila tulad na nangyari sa Game 2 na kung saan blowout win na sana ito para sa Spurs pero natalo pa sila sa huli. Nakakuha naman ng panalo ang Spurs sa Game 3 pero ang Game 4 at 5 nang tapusin na ang serye ng finals ng New York Knicks. Well, nabigo ang generational alien ng Spurs ngunit ika nga nila ang mga pagkatalong ito ay magiging aral sa mga susunod na mga taon. Ang pagkatalo ng Spurs at ni Victor Wembanyama ay kasama sa proseso para ihanda sila sa paparating na season. Nakita ng buong mundo ang pagtulo ng pawis at lungkot ni Victor Wembanyama habang naglalakad siya papunta sa locker room. Ito ay patunay kung gaano siya ka-competitive na player. Pwedeng ihambing ang kanyang pagiging competitive mga idol sa attitude ni Kobe at Jordan. Well, ang pagkatalo sa finals ay ang pinakamasakit na pwede mong maranasan sa basketball lalo na kung naibigay mo na ang lahat ng iyong makakaya. Pero oo mga idol, hindi naiuwi ni Wemby ang tropeo ngayon. Oo, nakaranas siya ng isa na namang kabiguan pero tignan nyo ang mas malaking larawan. Sa kanyang pangatlong taon, dinala niya ang isang kupunan mula sa ilalim papunta sa pinakamalaking entablado ng basketball. Pinatumba niya ang mga veterano, pinahihiya ang mga doubters at niredefine niya kung paano laruin ang laro ng basketball. Ang 2026 playoffs ay hindi ang katapusan ng kwento niya. Ito ang prologue, ito ang patikim. Gaya ni Michael Jordan na dumaan muna sa matinding pambubugbog ng Detroit Pistons o ni LeBron James na ilang beses nabigo sa finals bago nakatikim ng ginto. Ang karanasang ito ang magpapatibay kay Wembanyama. Ang pait ng pagkatalo sa finals ay ang eksaktong sangkap na kailangan ng alien para tuluyang maging perpekto. 22 anyos pa lang siya mga idol, nagsisimula pa lang si Victor Wembanyama. Maghanda na ang buong NBA dahil sa mga susunod na taon hindi lang sila basta-basta makikipagkumpetensya. Makikipaglaban sila para sa survival laban sa isang alien na walang ibang misyon kundi ang dominahin ng buong NBA. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa mga susunod na taon para kay Victor Wembanyama?